At ang pagpapatuloy ng kwento. Mula sa anino, lumapit ang prinsipe kay Zhuo Linglong, isang babaeng dapat ay patay na. Ngunit hindi lang siya basta isang bangkay. Marahang hinawakan ng prinsipe ang kanyang mukha, sinuri ito na parang isang mahalagang hiyas. Lalo na itong isang ito. Kahit patay na siya, may natitira pang bakas ng kamalayan sa kanyang isipan. Kapag pinino ito ng maayos, magiging isang napakahalagang koleksyon. Sa isang iglap, inilabas ng prinsipe ang isang kakaibang kagamitang nagningning sa madilim na silid. Ipinatong niya ito sa noo ni Zhuo Linglong, at sa isang kisap mata, unti-unting naglaho ang kanyang katawan, parang hinihigop sa kawalan kukunin ko ang bangkay na ito. Nanginginig si Luo Chen sa kanyang nakita, sa isang galaw lang ng kanyang kamay, napasok niya ito sa kanyang bulsa. Hindi sila pangkaraniwang henyo mula sa mundo, sila rin ba ay mga disipulo ng isang sekta. Habang umaalis ang grupo ng prinsipe, isang matinding pangamba ang bumalot kay Luo Chen. Inyong kamahalan, hindi ba ito isang pagsalakay ng mga evil spirits? Ano na talaga ang nangyayari ngayon? At doon niya naalala ang babala ng matanda. Kung gusto mong mabuhay, huwag kang magtatanong, huwag kang magsasalita, at huwag kang titingin kung saan-saan. Ano ang pinagsisigawan mo? Sigaw ni Commander Shan. Sumama ka sa akin sa Fighting Spirit Pavilion. Wala nang nagawa si Luo Chen kundi sumunod. Nang makarating sila sa pavilion, agad siyang nakaramdam ng kakaibang enerhiya. Sa isang sulok, napansin niya ang isang figure, ang City Lord mismo. Pero may mali, sa tabi niya, naroon ang isa sa 5 evil spirits, isa sa mga pinakamalupit at pinakamisteryosong nilalang na pinaniniwalaang nagdala ng malaking kaguluhan sa mundo. Napalunok si Luo Chen, unti-unting napapalibutan ng matinding takot. Nakontrol na ba ang City Lord? Lumapit si Commander Shan, bumagsak sa isang tuhod bilang pagbibigay galang, at buong galang na nagsalita, ang mga alipin ay nandito, Panginoon. Sumagot naman ang City Lord ng may malamig na tinig, dalhin sila dito, pataas. Sa utos na iyon, agad na kumilos si Commander Shan, lumingon sa kanyang mga tauhan at inatas ang, bilisan niyo. Dalhin sila dito, pataas. Ilang sandali pa, makikita ang mga gwardyang buhat ang isang kanuri, isang mahiwagang sisidlan ng enerhiya. Nang mapansin ni Luo Chen ang kaba sa mukha ni Gui Qi, hindi niya napigilan ang kanyang hinala. Mukhang takot si Gui Qi, nabisto na ba ang balak nila? Bulong niya sa sarili. Dinala ng mga gwardya ang kanuri at iniwan sa gitna ng silid bago mabilis na umatras. At humarap ang City Lord kay Gui Qi at may matigas na tinig na iniutos, tingnan mo sila. Mula sa anino ng nakatalagang mga gwardya, lumantad ang dalawang nakakadenang figure, isang matandang demonyo na may nakakakilabot na aura, at si Dato, na kahit sugatan ay may nananatiling matalim na tingin sa kanyang mga mata. Habang dahan-dahan silang inilalapag ng mga gwardya sa harapan ng lahat, bumalot sa paligid ang bigat ng tensyon. Lumiit ang mga mata ni Commander Shan sa pagkagulat. Hindi ba sila ang evil demon spirits? Sigaw ni Luo Chen habang pinagmamasdan ang dalawa. Tahimik na tiningnan ng City Lord si Gui Qi at malalim na bumantong hininga. Inatake tayo ng 5 madilim na espiritu, aniya. Ika-4 na misyon, ano ang gagawin natin sa kanila? Saglit na tumahimik si Gui Qi bago sumagot, hayaan nating ang Panginoon ang magpasya. Ngunit ang sagot na dumating mula sa City Lord ay puno ng puot. Ang pag-atake ng 5 madilim na espiritu ngayong gabi ay nagdulot ng malaking pinsala sa palasyo. Isa sa mga salarin ay pinugutan ko na noon. Ngayon, hawak ko na ang 3 at 5. Humakbang siya papalapit sa 2 bilanggo at malamig na nagutos, Commander Shan, dalhin sila pababa. Kitang-kita ang kaba sa mukha ni Commander Shan habang nararamdaman niyang kumukulo ang enerhiya sa loob ng kanuri. Sa kabila nito, naglakas loob si Gui Qi na magsalita muli, sila ay nahatulan na ng kamatayan, ngunit hindi ba mas mainam na itira sila at gamitin para sa ating kapakinabangan? Biglang hinawakan ng City Lord ang kanyang mukha, mariing idiniin at malamig na bamulong, sa bagay na ito, hindi ko kailangan ang opinyon mo. Binitiwan niya si Gui Qi at lumingon sa lahat. Ang plano ay gamitin mo ang kapangyarihan ng Fusan Phase 1, ang pang-4, at dalhin ako sa ilog. Habang ang natitirang 3 ay sasamantalahin ang pagkakataong atakihin ang palasyo.
Kung hindi pinanatiling mahigpit ang pagbabantay sa lugar na iyon, malamang nasa ilalim na ng isang bagong Panginoon ang Lee City. Nilingan niya si Commander Shan at nagtanong, tumanggi ka ba? Napalunok si Commander Shan. Sa totoo lang, matagal ko nang alam ang tungkol sa tatlo, pero hindi ko alam kung saan nagtatago ang Tusan Phase 1. Hindi ko inasahan na nasa ilalim lang ng aking ilong. Ngumisi ang City Lord. Karapat-dapat ka sa palayaw mo. Tunay kang dalubhasa. Ngunit biglang sumigaw si Commander Shan, sumugod siya gamit ang kanyang espada, tinangka niyang tirahin ang City Lord. Napangisi lamang ang City Lord bago madaling iwasan ang atake. Sa isang iglap, isang matalim na hampas ng kanyang kamay ang tumama kay Commander Shan, dahilan upang tumilapon ito papunta sa kanuri. Isang saglit lang, at sa ere pa lamang, nahati ang katawan ni Commander Shan sa dalawa. Tahimik ang lahat. Luo Chen at ang City Lord ay parehong natigilan sa kanilang nasaksihan. Sa gitna ng katahimikan, isang mahiwagang tinig ang bumalot sa silid. Ito ba ang hukumang sinasabi ng lahat? Mula sa anino, lumitaw ang isang misteryosong lalaki. Lumingon siya kay Li Tianlan, ang City Lord, at mayabang na nagsalita, natapos mo na ang problema sa palasyo, kaya maaari mo na ba akong kausapin tungkol sa lihim na kaharian? Nanlaki ang mata ni Luo Chen. Ang lihim na kaharian. Malamig na tumugon ng City Lord, sinabi ko na may 3 susi nito. Isa lang ang nasa akin, at isa ay nasa iyo. Kung pipilitin ang pagpasok ng walang kumpletong susi, maraming buhay ang masasayang. Ngunit hindi natuwa ang misteryosong lalaki. Isang matalim na enerhiya ang kanyang pinalabas, tumama sa harapan ng City Lord, at buong galit na sinabi, masyado kang madaldal. Muli siyang humakbang palapit, Li Tianlan, hindi walang hanggan ang aming pasensya. Kung hindi mo ibubunyag ang lihim na kaharian bukas alam mo na ang magiging kapalit. Sa isang iglap, nawala ang misteryosong lalaki. Napabuntong hininga ang City Lord at walang pakundangang nagsalita, mga siraulo yon. Nagtaas ng kilay si Gui Qi at humarap sa kanya. Ano ang sinabi mo? Tanong niya nang may bahid ng pagtataka. Ngumiti ang City Lord, ngunit may bahid ng pagod sa kanyang tinig. Huwag kang mag-alala, pagod ka lang ng kaunti. Pagkatapos, lumingon siya sa mga gwardya at malamig na nag-utos, dalhin ang binibini sa kanyang silid. At huwag siyang palabisan ng walang pahintulot ko. Habang pinagmamasdan ito ni Luo Chen, hindi niya maiwasang mag-isip. Mukhang alam na ng Panginoon na ang ika-4 na misis ay si Gui Qi. Ngunit, ang daming namatay. Talaga bang kasalanan ng mga may pag-aari ng 5 madilim na espiritu? Sa gitna ng katahimikan, muling nagsalita ang City Lord, buti na lang at may nananatiling kalmado habang iniisip ang ganitong malupit na pagpaparusa. Biglang naalala ni Luo Chen ang babala ng isang matanda sa kanya noon. Huwag magtanong, huwag magkwento, at huwag tumingin. Agad siyang nagbigay galang at buong galang na sambit, salamat sa papuri, Panginoon. Tumango ang City Lord at may bahagyang ngiti. Binata, matalino ka. Mukhang hindi lang tsamba na nabuhay ka sa kaguluhang naganap kagabi. Mabilis na sumagot si Luo Chen, hindi ko alam kung ano ang nasa isip ng Panginoon. Hindi ba't lahat ng narito kagabi ay narito pa rin ngayon? Sa sagot niyang iyon, lumapit ang City Lord, hinawakan ang kanyang balikat, at may mahigpit na babala, kung patuloy kang madaldal na parang isang Zhou clan girl, ang Zhong family ay magdurusa katulad nila. Nanlaki ang mata ni Luo Chen. Nawasak na ang Zhou clan. Pagkatapos, humarap ang City Lord sa lahat at malakas na sumigaw, inaanunsyo ko ang pagbubukas ng Fighting Spirit Palace. Naglakad silang papasok sa Fighting Spirit Palace, ngunit bago pa makatawid si Luo Chen sa harapan ng City Lord, tinapunan siya nito ng matalim na tingin at bamulong, ang mga patay ay maaaring pumasok ngayon, pero ang buhay ay dapat munang manatili sa labas. Nagulumihanan si Luo Chen sa sinabi nito. Ano ang ibig niyang sabihin? Tanong niya sa sarili. Muling nagsalita ang City Lord, alam mo namang walang buhay sa kanila, hindi ba? Ngunit napansin mo rin na kapag ang mga clan ay nakikialam, lumalala ang mga bagay. Napaisip si Luo Chen bago nagsalita, Panginoon, gusto kong malaman, ang mga taong nawala ng walang bakas noong gabing iyon, ayos lang ba sila? Malamig ang sagot ng City Lord, ang mga patay ay lumitaw na.
At ang mga nawala, malamang ay nagtatago kung saan. Pinanood ni Luo Chen ang unti-unting pagpasok ng iba pang mandirigma sa Fighting Spirit Palace, at muling nagsalita ang City Lord, ang nakapasok lamang sa palasyo ng Fighting Spirit ay ang nasa top 10 ng paligsahan. Tumikim siya at idinagdag, at patay na sila, kaya bakit pa nila gustong pumasok? Sa sandaling iyon, nang tumawid sila sa hangganan ng palasyo, biglang nawala ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa mga patay. Bago tuluyang pumasok si Luo Chen, binalingan siya ng City Lord at nagbilin, "Sige, binata. Pumunta ka na, pero tandaan mo, may 1 oras ka lang." Sa loob ng palasyo, habang naglalakad si Luo Chen, tumigil siya sa harap ng isang lumang aklatan. Napamulagat siya sa kanyang nakita. Hindi ko inasahan na may mga aklat ng martial arts at teknika, at may mga larawan pa. Habang inaaral niya ang mga ito, napabulong siya, ang fighting spirit, na may larawan, naglalaman ito ng mga katangian at kahinaan ng bawat espiritu. Sa kanyang isipan, nagsimulang umikot ang isang mahalagang katanungan. Ang kasanayan sa pakikipaglaban ng espiritu, ito ang pangarap ng bawat mandirigma. Ngunit, alam niyang hindi madali ang landas na ito. Kahit may ilang pangunahing teknika ang mga tagapagtanggol ng espiritu, kahit gaano ka kahusay o katibay ang iyong loob, maaari ka pa ring manatili sa parehong antas habang buhay. Alam niyang ito ang dahilan kung bakit ang bawat mandirigma ay nagsusumikap na makahanap ng isang natatanging teknika na akma sa kanilang klase at katangian. Ngunit sa milyon-milyong teknik na umiiral sa mundo, hindi madaling makahanap ng isa na tunay na angkop. Habang hawak niya ang isang sinaunang aklat, napabulong siya. Ang mga scroll at ilustradong aklat tungkol sa pakikipaglaban ng mga espiritu ay hindi basta-basta lamang. Nililika ang mga ito gamit ang isang espesyal na teknik, kaya't bawat pagbukas ng pahina ay unti-unting nauubos ang lakas ng espiritu. Sa kanyang pagbasa, isang pangalang agad ang umagaw ng kanyang pansin, Grass Wolf. Isa itong pambihirang mandirigmang espiritu na nagtataglay ng di matatawarang bilis at kapangyarihang Windblade, isang atakeng kayang pumantay sa isang mandirigmang espiritu na may 3 bituin. Ngunit kahit gaano ito kalakas, taglay rin ito ang 3 kahinaan, ang baywang, ang mga mata, at ang tiyan, mga puntong maaaring samantalahin ng sinumang bihasa sa labanan. Napabuntong hininga siya, marami na akong hinanap, ngunit wala pa rin akong nakikitang teknik na tunay na bagay sa akin. At dahil limitado ang oras, sa halip na sayangin ito sa paghahanap ng ilustradong aklat na perpekto para sa aking espiritu. Mula sa isang sulyap ng pag-aalinlangan, nagningning ang kanyang mga mata sa determinasyon. Mas mabuti nang pumili ng isang teknik sa pakikipaglaban ng mga espiritu na naaayon sa aking sariling kakayahan. Isang teknik na hindi lamang angkop, kundi magiging sandata ko upang maabot ang mas mataas na antas ng lakas. Habang nag-iikot siya, nagbabaka sakali siyang makahanap ng isang teknik na babagay sa kanyang espiritu. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang bagay ang biglang nalaglag mula sa itaas at tumama sa kanyang ulo. Napahawak siya sa kanyang ulo bago yumuko upang tingnan kung ano ang bumagsak. Nang kanyang pulutin at buksan ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang mid-level na teknik sa labanan ng espiritu. Masusing tiningnan niya ang nilalaman ng aklat at napansin niyang may kaugnayan ito sa isang puno. Napakunot ang kanyang noo. Ang aking espiritu ay isang baging, parehong nagmula sa halaman, kaya dapat ay walang problema. Agad niyang sinubukan ang teknik. Nilagyan niya ito ng kanyang aura, at sa isang iglap, isang kakaibang enerhiya ang pumulibot sa kanyang katawan. Ngunit bago pa siya makaramdam ng tagumpay, bakit nauubos ang lakas ng aking espiritu? Napasigaw siya habang unti-unting nanghihina. Kasabay nito, lumitaw ang pangalan ng teknik sa kanyang isipan. Teknik ng espiritu, parasitismo. Antas madilim. Kasama nito ang paliwanag. Ang pag-aaral ng teknik na ito sa hinaharap ay makakatulong sa pagbuo ng binhi ng kapangyarihan. Posibleng gamitin ito upang sipsipin ang enerhiya ng iba. Ngunit may kapalit, maaaring kainin nito ang maliit na bahagi ng buhay ng gumagamit. Nanginginig si Luo Chen. Posible rin na ang parasitong ito ay kumukuha ng kaunting puwersa ng buhay bilang kapalit. Napahinga siya ng malalim, sinusuri ang sitwasyon. Sa antas ko ngayon, sanay na akong lumaban sa mid-rangkang na espiritu,
pero ngayon, may hawak akong isang napakagamit na teknik. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang mag-isip ng estratehiya. Kung kakailanganin kong mag-recharge, kailangan ko lang sumipsip ng espiritu gamit ang teknik na ito. Isang teknik na may lason, perpekto ito para sa akin. Subalit, naramdaman niyang halos naubos ang kanyang lakas sa loob ng Fighting Spirit Palace. Isang oras lang ang ibinigay sa kanya ng City Lord, at ngayon ay oras na upang lumabas. Mukhang wala ng ibang teknik na akma sa akin, pero sigurado akong may mas mataas na antas ng teknik dito. Sayang, hindi pa sapat ang aking lakas, kailangang magpalakas pa ako at magsikap para maging ganap na Panginoon ng aking kakayahan. Habang binabagtas ni Luo Chen ang malawak na bulwagan ng Fighting Spirit Palace, biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang matalinong ngunit mapanuksong ideya. Hindi ko ba pwedeng nakawin ang ilang aklat, ibenta ito, at kumita ng libu-libong ginto? Ngunit agad din siyang napailing. Huwag na nga, huwag maging sakam. Alam niyang hindi basta-basta ang lugar na ito. Malamang ay may mahigpit na mga bantay, at ang City Lord ay hindi isang taong madaling lokohin. Napalunok siya habang iniisip ang mga pangyayari sa Lee City. Marami ng mahuhusay na mandirigma ang namatay, wala pang ganap na labanan sa mga lungsod. Pero ano nga ba ang gagawin ng Lee City sa sitwasyong ito? Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas siya mula sa palasyo at bumungad sa kanya ang City Lord. Nang makita siya nito, bahagyang tumanggo ang matanda at may bahagyang ngiti sa labi. Nagtagumpay ka, napangiti rin si Luo Chen, ngunit sa kanyang isipan, isang bagay ang gumugulo sa kanya. Napakarami kong nakuha mula sa Fighting Spirit Palace, pero ang mga taong ito, ano nga ba talaga ang layunin ng City Lord? Napansin ng City Lord ang alinlangan sa kanyang boses at ngumiti ito ng bahagya. Sa tingin mo ba, masyado akong malupit? Tanong ng matanda, puno ng misteryo ang tono. Agad na umiling si Luo Chen. Hindi naman, iniisip ko lang na ang 5 mandirigmang may madilim na espiritu ay talagang karapat-dapat sa kanilang reputasyon. Biglang tumawa ang City Lord, isang tunog na parang hindi mo alam kung may halong panunuya o pagsang-ayon. Mga hamak na may-ari ng madilim na espiritu. Maya-maya, naging seryoso ang kanyang mukha. Gaano ba karami ang alam mo tungkol sa mga tagapagmana ng espiritu? Napatigil si Luo Chen. Nag-isip sandali bago sumagot. May 9 na bituin sa espiritu. Nakaayos ito ayon sa lakas. Tumango ang City Lord, ngunit tila hindi natuwa sa sagot niya. Kung ganyan lang ang kaalaman ng kabataan tungkol sa espiritu, kailanman ay hindi mahihigitan ng kanilang angkan ng imperyo. Napakunot-noo si Luo Chen. Ang 9 na bituin ay karaniwang kaalaman, pero kapag nakarating ka sa pang-9 na bituin, magkakaroon ka ng pagkakataon upang maging isang hari ng espiritu. Dahan-daang tumango ang City Lord, ngunit sa halip na purihin siya, nagpatuloy ito sa pagsasalita. Matagal ko nang pinag-iisipan kung ano ang hinahangad ng tagapagmana ng pang-9 na bituin, ngunit hindi ko ito inaasahan. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Ang 8 lalaking nakasuot ng kulay abong abito na nakita mo kanina ay kasapi ng grupong Tum, lahat sila ay may 9 na bituin. Tunay na mga henyo, pero kahit sila, hindi nangangahas na labanan ang hari ng espiritu. Ngunit sa loob ng angkan, pagpapatuloy ng City Lord, kahit ang isang tao na umabot sa antas ng hari ay hindi pa rin masasabing tunay na espiritual. Nagpatuloy siya, ang tinig niya ibamigat, 23 taon na ang nakalipas mula nang matuklasan ang isang libingan sa labas ng Lee City. May mga bulong-bulungan na ang may-ari nito ay isang nilalang na higit pa sa isang hari ng espiritu. Nanlaki ang mga mata ni Luo Chen, higit pa sa hari ng espiritu. Bahagyang tumango ang City Lord. Tama, 8 santo mula sa tumang ipinadala sa lihim na kaharian upang siyasatin ito. At hindi lang sila, maging ang 3 pinakamalalaking pamilya mula sa Imperial City ay nagpadala ng kanilang mga kinatawan roon. Bumilis ang tibok ng puso ni Luo Chen, kung ganoon ang taong iyon. Tumango ang City Lord, tila nababasa ang kanyang iniisip. Sa ganitong sitwasyon, ang tagapagmana ng Liu Clan ay nakatakdang mapadpad dito mula pa pagkasilang. Akala mo ba, narito lang siya para magpakasaya kasama ang isang babae? Ang lihim na kaharian ay isang natatanging pagkakataon para sa mga maharlikang pamilya ng Imperial City na makapasok sa mundo ng hari ng espiritu. Ngunit may isang kondisyon, kinakailangan ng isang sakripisyo upang makapasok sa libingan.
Sa isang tahimik ngunit bigat na sandali, lumapit ang City Lord kay Mo Chen, ang kanyang mga matay nagliliyab sa seryosong determinasyon. Sa malamig niyang tinig, muli niyang inulit ang mga sinaunang salita. Kinakailangan ng isang sakripisyo upang makapasok sa libingan. Ang sovereign ay hindi maaaring lumaban sa mga inapo ng imperyo, ngunit kahit pa buong pusong ipahintulot ng pinuno ang kanilang pagpasok, may nakatakdang pagdurusa na hindi nila matatakasan. Isang nakatagong puot ang sumiklab sa kanyang mga mata habang idinagdag niya. Ang mga tagapagtagle ng madilim na espiritu ay nagtangkang palihim na salakayin ang palasyo ng pinuno. Bagamat mahihina sila, nagdulot pa rin sila ng hapdi at pagdadalamati sa sovereign. Sa kanyang isipan, napailing si Luo Chen. Halata naman, isa itong bitag upang tapusin ang mga iyon, pero masyadong lumala ang insidente, naisip niya. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumayo ang City Lord, tumingin ng matalim kay Luo Chen, at sa tinig na puno ng awtoridad, sinabi niya napakapalad mo sapagkat marami kang napala sa palasyo ng espiritu. Ngunit may isang bagay akong nais ipagkatiwala sa iyo. Agad na nagil-ikot ang isipan ni Luo Chen. Ano kaya ang hinihingi niya? Mabilis niyang tinanong ang City Lord, at sa sagot nito, biglang bumigat ang hangin. Mula sa loob ng kanyang maharlikang kasuotan, inilabas ng City Lord ang isang sinaunang susi. Kumikinang ito sa ilalim ng liwanag ng buwan, puno ng misteryosong enerhiya. Iniaabot niya ito kay Luo Chen, at pagkasalo ni Luo Chen sa susi, agad siyang kinilabutan. Ramdam niya ang malamig at misteryosong enerhiya na bumabalot dito. Ito ang isa sa 3 susi sa lihim na kaharian. Nagpatuloy ang City Lord. Gusto kong ikaw ang pumunta sa lihim na kaharian bukas, kasama ang 8 mandirigma mula sa tumnan laki ang mga mata ni Luo Chen. Isa lang akong ordinaryong mandirigmang may 3 bituin. Paano ko magagampanan ang ganitong responsibilidad? Ngumiti ang City Lord, ngunit sa kanyang titig ay may nakatagong lalim. Alam kong espesyal ang iyong espiritu, Luo Chen. Marahil ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang subukan ang iyong kakayahan. Napalunok si Luo Chen. Hindi niya alam kung ito ba ay isang bihirang oportunidad, o isang hatol sa kamatayan. Ngunit alam niyang wala na siyang magagawa.